Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise.
Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship
Okay, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid at meron tayong debate na magaganap ngayon Muna mag-share between ako. End Time Church Hindi mga kapatid. O sige lang. And isang ex-MCGI mga kapatid. So, ang first speaker natin si Pastor Ferdinand Sustento at second speaker naman natin si Sister Grace Barrios. And so, sa ating topic, ang topic ngayon ay patutunayan. Change ko lang muna. So, ang topic natin is who is the prince of his people in Daniel 9:26 and who is the he in verse 27. So mga kapatid, tingnan nyo na lang yung verse na yan. So Daniel 9 verse 26 and 27 yung pag-uusapan nila dito. So comparative study to. Si Pastor Ferdy, yung nilagay dito is si Titus. At saka yung si Sister Grace naman is ang nakalagay dito is The Beast. Ayan. So mamaya siguro ipapaliwanag nila yan. By the way mga kapatid, ang ating setup ng debate yung ating 10-7 at meron tayong 5-minute na final conclusion. Yung ating rules, yung 20 seconds, yung categorical, yung meron tayong 10 seconds kung hindi makapili. At meron din tayong doon lang muna magtanong sa inilatag ng katunggali sa first stand. Tapos sa second stand, pwede nang magtanong lahat dyan. So, yun lang naman yung mga important rules. At yung alam naman nila yung mga rules natin. No? So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Temple of Truth. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? First speaker pala. Opo. Ayan, thank you. Okay na ako. Yes, sis. At the second speaker, sumasang-ayon ka ba sa lahat ng patakaran at setup ng debate? Agree. Okay. Okay, sis, mic test ka nga ulit, sis. Mic test. Ayan, so, ayan mga kapatid, so ang ating topic ulit, since nag-agree sila, so, gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating first speaker. Pastor, pakilala ka muna. Pastor Ferg? Okay, pasensya na. Naglo-loading ako kasi may sinachat ako, inaano ko lang yung yung sa Gcash, no? Sa Gcash. Wait, anyway, ako po si Pastor Ferdy ng JCROR Tanay. So, ako po ay pastor dito. Titindigan ko lang yung kung ano yung nakasulat sa Bible. And of course, hindi letra por letra mababasa yan. Siyempre, pagka Book of Revelation pa nag-uusapan, Daniel 9:27, prophecy yan. So, ano yan, may symbolical, may metaphorical, may maraming application. So, gusto ko lang sabihin doon sa mga manonood, comparative study naman to. Walang magaling, walang talo, walang panalo. Sa akin lang diyan, gusto ko lang ma-input din sa mga nakikinig kung ano yung stand namin ng end time. Syempre may klase ng end time, no? So maaring sa ibang end time hindi ganoon, pero gusto ko lang sabihin dito yung kung ano yung nakita ko at na pinaka eksakto doon sa sinasabi ng Bible. Yun lamang, and God bless. Okay, so dito din tayo sa ating second speaker, Sis Grace. Good evening, everyone. This is Grace Barrios. Actually, this is our second match. My second match with Pastor First ng End Times. So, ang aking stand palagi, dahil ang topic namin regarding the 70 weeks prophecy of Daniel, marami na akong laban para sa mga hindi nakakaalam. Marami na akong laban dito. Mga STA at kung iba pa, nakalimutan ko yung iba.
So this time, ang aming pag-uusapan ay tungkol sa prinsipe at saka yung 26 and 27. So, patutunayan ni Pastor na dalawa ang prinsipe, patutunayan ko na isa lang. Okay? Thank you, everyone. Thank you, Mr. Moderator. Ayan, so thank you, Sis Grace. So, umpisa na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Pastor Ferdy sa kanyang, sa topic ngayon mga kapatid na sino yung Prince of the People in Daniel 9:26 at sino yung He doon sa 27. Pastor Ferdy ng End Time, your time start now. Okay, salamat po. Actually, matagal na to pero hindi ko na masyadong inano. Kasi for me, siguro pa minor issue siya pero gusto ko rin mapakinggan ng iba kung ano ba yung stand namin regarding this. Pagka binasa natin doon sa pagka Book of Daniel, tungkol sa prophecy yan. So either yung present o yung past, yung present and future events yung tinutukoy niya. So pagdating doon sa verse 26, so yun kasi yung topic natin. So I just affirm na yung prince doon, yung people of the prince. Pero kung idudugtong yung 27, sino ba yun? Pwede ko din naman i-tackle din ngayong gabi. So sabi dito sa verse 26, gusto ko lang basahin. Sabi dito, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. So doon sabi doon may colon yan. So ano yan, another ano na dito. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolation are determined. So dito sa verse 26, makikita natin yung pagbabanghay, pagpapakita, kasi ito ay 70 weeks of Daniel. So masasagin 70 weeks of Daniel. Doon sa verse 25, doon yung binabanggit niya yung 7 weeks, then pagdating 62 weeks, doon sa verse 26, binabanggit niya yung 62 weeks. So sa pagka 62 weeks ang pinag-uusapan, syempre pagka sa panahon natin, this is past events na. Pero hindi ko dinideny na may application nito sa hindi single application 'yan. Bakit? Pagka Book of Prophecy, pagka pinag-uusapan 'yan, ang mga scholars ay may tinatawag silang typology or multiple application. So ginagamit po 'yun. Ngayon, sa verse 26, yung 62 weeks, so this is 434 years pagka kinompute natin sa yung taon from prophetic year to yung Julian calendar year natin, no? So magtataka tayo, sabi dito, shall Messiah be cut off but not for himself. So ang tinutukoy in 62 weeks, then the Messiah shall be cut off. And sabi niya, hindi sa ganang sarili niya, hindi niya kagustuhan. So then after that, may ano na naman, may dinerechong salita, and the people of the prince. So what is it? Ito yung pinag-uusapan. Ano ba yung people of the prince? At sino ba yung prince? Yan, sabi the people of the princes shall come, shall destroy the city and the sanctuary. So, meron lang akong ano dito regarding doon sa commentary ng Daniel chapter 9 sa Bible Hub. So, this is Benson commentary. He stated what is the explanation of Daniel 9:26 sa kanya, no? So sa kanya na which is may partly na sinasang-ayunan ko. Dahil yung salita pong the people and the people of the prince shall destroy the city and the sanctuary. Sabi niya dito, thus the death of Christ, the angel immediately subjoins the excision of Jerusalem. Sabi niya dito, the people here spoken of are the Romans.
So the people, yung people dito, yung mga Romans daw ito. Okay? And sabi niya pa dito, and the prince that should come, sabi niya, may mean as some think the Messiah, the Romans being called his people, both on accounts of their present, sabi niya dito, subserviency to his will, and their future conversion to his faith. And sabi niya dito, he sent forth his army and destroy those murderers and burn up in their city. If you read Matthew chapter 27, binanggit niya yung Matthew 22 verse 7, sabi niya dito, yung pagkasabi doon, but when the king heard thereof, he was wroth, sabi dito, and he sent forth his army and destroyed those murderers and burned up their cities. So sabi niya dito, ano ito? O the people, sabi niya, the prince that should come may be understood of Titus Vespasian. So hindi ako yung ano niyan. I just based on the commentary of Benson, they are scholar dito sa part na to. Pero ano ba yung stand ko? Sumasang-ayon ako diyan kasi yung people of the prince, no? Yung people of the prince, hindi yung prince doon sa Daniel 9:26, hindi yan si Kristo. Okay? Yung prince na yan is talking to the prince, the Roman army. Si Vespasian, si Titus that time is tatay niya si Vespasian, no? Isa siyang Roman general, no? Na pumunta siya sa Jerusalem para hindi niya kagustuhan yun. So gusto yun ng tao niya. Oh. And alam natin na nakahula din naman yun. Sinabi ng Panginoon yun when he was nandito pa siya sa lupa na walang matitira sa batong ito na nakatayo, no? At yun daw ay maalis. Oh, ba't ko nasabi na yung Daniel 9:27, Daniel 9:26 ay yung prince doon, hindi ang Panginoon. Kasi dalawa yung prince diyan eh. Tingnan natin 'to. Sayang, gusto ko sanang ipakita doon sa kaso ginagamit ko. Okay, punta muna tayo doon sa 26. Okay, dito sa verse 25, sa Daniel 9:25, nandun yung unang prince. So malaking letra na letter P. Sabi dito, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem until the Messiah the Prince. So malinaw yan, yung Messiah the Prince, walang iba kundi ang Panginoong Hesus yan. So, okay, pagdating dito sa verse 26, sabi dito, and after 62 weeks, the Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city. Sino ba yung nag-destroy ng city? O, ano bang pinag-uusapang city dyan? So, he's talking to that for 134 years, na yan yung sabi dito, 62 weeks. So, hindi yan doon sa last week. O, hindi tinutukoy yung last week. Iba pa yung Daniel 9:27, no? Na he shall confirm the covenant with many for 1 week. So, masasabi ko na hindi siya applicable na ilagay mo yung base doon. Bakit? Kung base yan, iba yan. Sa 27 mo ilagay yan. Pero kung yung prince doon, hindi yan yung base. Oh. Pwede mo sabihin sa akin, Pastor, later on, parang ano yan may anointing, pero hindi yan explicitly na sinasabi na yan yung base. Iba yung siguro sa susunod na tindig ko, explain ko, ano ba yung base, sino ba yung Antichrist, ano ba yung relationship niyan, no? Ano ba yung ibinibigay niya, no? Yung anointing na ibinibigay niya, no? Magkaiba yung base doon sa Antichrist. Pagka mamaya iano ko doon sa Revelation chapter 10, magkaiba, hindi yan parehas.
Okay? So, sa Revelation chapter 13. So, magkaiba po yan. Iba yung pinag-uusapan doon sa 26 na prince, iba yung pinag-uusapan ng verse 25 na beside the prince, at iba din yung sa 27 na end of the end times, during the tribulation period. Dito sa verse 26, ano yan eh, may immediate application yan. Yung people of the prince, hindi po yan per se yan yung binabanggit nila na beast. Yan po si Titus na unang sumira, nag-destroy ng city. Yung city, yan yung city of Jerusalem. Yun lamang po, and God bless. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating first speaker. Dako tayo sa pagtatanong ng second speaker. Sa first speaker, Sister Grace ng XMCGI, 7 minutes, your time start now. Okay, thank you, admin. Okay, for clarification, Pastor, for clarification, out of 70 weeks, ilang weeks na ang terminated? Hindi ko masyadong marinig, bro. Hindi ko marinig masyado. Out of 70 weeks prophecy, ilan na ang weeks na terminated, na fulfilled na? Ilang weeks na? Ilang weeks na daw nga terminated doon sa 70 week? Bro, hindi ko masyado marinig. Hindi ko masyado marinig. Hello, mic test, mic test. Hey. Ito bro. Dinig ba? Yan, pakiulit. Yan. Kay Sister Grace, hindi ko masyado marinig eh. Okay, this is my clarification. So, Okay, from 70 weeks prophecy of Daniel, ilang weeks na ang terminated or fulfilled? Ilang weeks na ang tapos? 69 weeks na yung tapos. So, you still have 1 week left. Yes. So, you're talking about the 1 week left na lang tayong dalawa. Yes po. Kasi parang confused ka sa stand mo, Pastor eh. Okay. So, I'm not question ko ito. confused. Clear yun sa mind. Clear na sinasabi ko na ano, hindi ako confused pagdating sa Daniel 9 prophecy. Okay. Sino ang actually in verse 92, 9:27, who will confirm the 1 week covenant? Sino ang magko-confirm? Yung Antikristo. Okay, Antichrist. So, kung ang Antichrist ang magko-confirm ng 1 week prophecy, anong period of time na-fulfill ni Titus 70 AD mo? Saan siya nagpo-fall? Ulitin ko, hindi walang kinalaman yung 27 doon sa Objection, Mr. Moderator. Okay. Sis Grace, ano yan? Maliwanag ang tanong ko. Ang Okay. tanong kasi according to him, there is still 1 week left unfulfilled. So, ang tanong ko, anong period of time from the 70 weeks na fulfill Titus 70 AD, being the prince that shall come to destroy the city and Okay. sanctuary? Okay, That okay. is in verse 26. Okay, Ang so tanong ko kayo, anong period of time? okay, so sis, ang objection mo, naghahanap ka ng date or event ng time. Pastor Ferd, meron ka bang counter objection or ready ka nang sumagot? sige, sagutin ko na yun, bro. Okay, so ganito wait lang bro. Sis Grace, hintayin mo lang. Hindi naman kailangan na sa unahan niya ilalagay yung sagot niya sa year or any event yan. Basta buong 20 seconds yan. Pag wala siyang naibigay, pwede ka mag-object. Pastor Ferd, anong taon daw? No, that's not my question. Anong Ang tanong ko, saang week saang nagpo-fall? week? Saang week pala? Oo. Ayan. Saang week daw, Pastor? Sabi ko nga, actually sasagutin ko yung kanina.
walang kinalaman yung time ni Titus dun sa 70 weeks of Daniel, na pagka ang pinag-uusapan ay yung mismong year, o yung yung 3 score and 2 weeks. Bakit? Kasi may sinasabi doon na na-cut off yung Messiah. So the clock was stopped. So he's not part of that time clock of God pagdating doon Next sa bagay na yon. Okay. Next question. Kasi na-cut off na. According to Daniel 9:26, the prince shall come to destroy the city and the sanctuary. Who is that prince? Sagot ko nga, si Titus nga yan. And the people is in Roman soldier, o yun yung Roman Empire. Yung city, yung Jerusalem. Okay, if you said that prince that shall come to destroy the city, then you should tell me anong week of the 70 weeks nag-all ang appearance or ang existence ni Titus 70 AD kasi ginamit mo siya kamong prinsipe. So, kino siya? Anong week period of time of the week siya Okay. nag-exist? Okay, so saang week daw si Titus? Sa sinagot ko nga, wala yan pakialam dun sa 70 weeks. At hindi siya part nung datings na yun kasi may cut-off nga. If you read in verse 6, after 3 score and 2 weeks, the Messiah shall be cut off. So from crucifixion of Christ, o after the crucifixion of Christ, till hanggang 70 AD, hindi na yun pasok sa 70 weeks. Next question. Hindi na yun pasok sa 69 weeks. Okay, so let me clarify Next na question hindi na ba? ako confused. Okay, Okay, next. next question. Hindi pa nung kasama si Titus dito sa 70 weeks, bakit sinabi mo siya ang prinsipe na darating to destroy the city and the sanctuary? Kasi hindi dahil may prinsipe o the people of the prince shall destroy the city and the sanctuary is kailangan involved na sa 70 weeks. Okay? So, kasabi ko kanina, the Messiah shall be cut off after 3 score and 2 weeks. Then after that, binanggit na yung people of the prince. So, hindi yan kasali dun. Kasi nag-cut off na nga yung time clock ng Diyos. Naputol yan eh. Okay, Mr. Moderator, meron lang akong clarification. Mr. Moderator. Proceed sa clarification pero depende yan Okay, sa kabila it's kung like ika-clarify ha. Sige. According sa thumbnail, sa tema namin, he will prove that the prince that will destroy the city and the sanctuary in verse 9:26, that is Titus. And the 27, the he there is the Antichrist. Yan lang ang tinindigan niya sa thumbnail kahit doon sa laban niya kay Brad Denmar, yan din. Bakit binabago niya na? Okay. So, Tema niya yan. Tema namin niya okay, ngayon. so clarification Binabago. yan doon sa observation mo. Kasi yung yung ibang debate niya, sinasabi mo na parang No, not only that. Yung sinasabi ko, yung pinag-usapan namin na tema ngayon mismo na ang 9:26 na yun si Titus, sinabi niya, andyan sa thumbnail yun. Okay. So, Kasi Bro. iba niya. bro, Ferdy, ika-clarify mo ba? Nadinig mo naman. Clarify ko. Sige. Let me clarify lang, sis. Hindi naman nagbabago yung stand ko. Sinabi ko sa first stand ko na si Titus yung prince. Hindi nagbabago yon. At inulit ko ulit, clarify mo ang 27 ko, yung Antikristo. Alin ba yung malabo? Yung hindi ko sinama si Titus dun sa 69? Baka yun ang nalilito ka. Okay. So, yun lang yung clarification mo, Sis Grace. So, tuloy tayo sa question, ha? So, rebat mo na lang kung ano man. Okay. Proceed. Time resume. According to Daniel 9:27, it's stated there that you shall confirm the covenant in one date with many. The question is, sabi mo, yaan ka mo si Antichrist, the future Antichrist. Sabi mo yan, di ba?
Ang tanong ko ito, Grammarly, ha? Grammarly, paano ginagamit ang pronoun or personal pronoun he? Paano siya ginagamit? Paano daw siya ginagamit yung he? Ginagamit ko siya para sa tao. Yun lang ang sagot niya? Next question. Yun lang. Oo, hindi ko kasi maano yung line of thinking doon. Kaya ang sagot ko na lang, yung he, mga pronoun, gagamitin ko sa tao lang yan. O Pantukoy. pwede kong, pagka he kasi, hindi pwedeng hayop eh. Ewan ko kung paano. Okay, next question. Okay, this is Grammarly speaking. Time. 7 minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating second speaker sa first speaker. So shoutout muna kay Pastor Eric Dignos. Sabi niya hindi magets ni Grace yung Prince after crucifixion at 7 AD, labas na sa 70 weeks. Shoutout din kay Ron Fernando ng UPC. Shoutout sa dalawang magaling na debater. Nice ang topic. God bless. Shoutout din kay Pastor Brian Badao. God bless debaters. At shoutout din dito kay yung general debater ng Roman Catholic, Alvin Gitamundok. Shoutout kay Sis Grace and Pastor Ferdinand Kumbate. Shoutout din kay Olimar Yepes. Good evening sa lahat at lalong-lalo na sa dalawang debater. Shoutout din kay Marilyn, kay Rani Borgos. Good luck daw sa dalawa. Kay Renaldo Romo, mayong gabi dire. Russia Vista og sa mga lumulupyo sa tibok kalibutan. Shoutout sa mga lahat ng ating mga kapatid, mga Bisaya. Shoutout sa inyo, bro. Kay Finn Balor, sa lalaki ginagamit ang pronoun na he. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. At Pastor Ferd, kung pwede bang mag-mute ka muna, Pastor Ferd? Para Okay, sige bro. Thank you, bro. Ha? Thank you. So 10 minutes, Sister Gray, second speaker ito. Your time start now. Okay, thank you, Brother Rasha. According to Pastor, out of 70 weeks, there are only 1 week left. It has been terminated, the 69 weeks has been terminated by the coming of Jesus Christ. So, from there on, merong pinag-uusapang 1 week left. But he rejected the Prince 9:26 that shall come to the city of Jerusalem to destroy this city and the sanctuary. Okay? Tapos, sabi niya, it's out. Wala daw si Titus niya, yung prinsipe niya. Wala daw sa period or time frame ng 70 weeks. Paano wala? Yung people of the Philippines, siya mismo ang magko-confirm ng 1 week covenant. At sabi niya, the one that will confirm the 7 years or 1 week left, the future Antichrist. Kaya tinanong ko siya kung ano ba ang personal pronoun, paano ginagamit. Sabi mo sa akin, ang nag-degrading niyo sabi mo, this is used for tao. Well, in fact, if personal pronoun is used to, it is used to replace the noun to avoid repetition. That is the proper way of using the personal pronoun in a singular form. So, doon pa lang, Pastor, kung hindi ka marunong gumamit ng grammar, paano mo malalaman kung sino yung personal pronoun na he? Kasi, that personal pronoun he is referring to the prince of the people that is stated in verse 9:26, which is according to you, it is Titus. Okay? So, doon lang, Titus ka talaga, Pastor. Kasi, mo, sa tema natin, gagamitin mo siya, na ang tema natin talaga is 70 weeks. Pero ginamit mo siya sa 9:26, tapos ngayon,
hindi mo na gagamitin, hindi siya kasama sa time frame. Mali yun, Pastor. Well, in fact, doon pa lang sa grammar na personal pronoun, that is referring to the prince that shall come to destroy the city. So doon pa lang, wala. Yung 10 minutes ni Pastor, walang ano, no sense, sorry to say. Ngayon, eto, para maliwanagan si Pastor. God has given 70 weeks period of time to the people of Israel. Okay? And from that 70 weeks, merong mga decrees involved for the people of Israel to be saved. Alam mo na yan, yung 6 decrees. Okay? The 6 decrees. Pero before that, pag-usapan natin yung time frame. So you agreed 62 scores plus 7 equals 69 weeks has been fulfilled when during the cutting off of the Messiah. So, by that time, yun nga, in-inject mo si Titus, pero wala namang pala something. Pero ang katotohanan, yung prince stated in 926, kasama yan. Kasama yan sa prophecy ng 70 weeks. Bakit? Kasi that prince will comply, will confirm that covenant. Kasi siya yun eh. The noun that refers to the personal pronoun he, the noun is the people of the prince that shall come. That is the collective noun phrase in a plural form. Doon, hindi mo naunawaan talaga yun, Pastor. Sorry to say. Ito na. Ngayon, bakit ba ibinigay ang 70 weeks prophecy? It's not just the time frame, but the decrees that will solve the problem na matapos na ang kasalanan. Because the Israelites shall be saved. Dahil anak yan ng Diyos. Alam natin yan. So, yung existence ng Titus mo, 70 AD, walang kinalaman sa prophecy ni Daniel. Kasi, ang binabanggit dyan ay yung vision. Malinaw na bago magbigay ng 70 weeks in verse 9:23, malinaw sinabi dyan ni Gabriel into Gabriel, you have to consider the vision. And that vision, that should be sealed up in its prophecy according to the decrees. And next to that, yung tema natin, Daniel 9:26-27. Doon sa vision, kung ano yung pinapakita sa vision in Daniel 8, yun ang sinasabi sa Daniel 9:26-27, that this prince shall come to destroy the city and the sanctuary. And in the midst of the 1 week, he, referring to the prince, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Okay? So doon, makikita mo na talagang walang naiintindihan sa pastor sa aming tema. Kasi nga, ang vision ang mismo nagbibigay ng hint kung how to read, how to understand, how to interpret the future event that sinasabi mo na time of the end. It concerns about the beast. Yung vision about the beast, yung mismo yung prince. Bukod dyan, may binabanggit na covenant to be confirmed by the prince, which is the beast that Daniel had seen in his vision.
he got two visions, 7 and 8. So, doon tayo kukuha ng interpretation kung sino ang prinsipe na siyang magdi-destroy ng city and the sanctuary in the last week, 70th week of the 70 weeks prophecy of Daniel. So, medyo talagang nagulat din ako sa stand ni Pastor. Bakit niya ini-inject si Titus 78? Kaya wala naman pala siyang kinalaman. Kung wala naman pala siyang kinalaman sa 70 weeks, bakit mo sinama dito? Anong purpose? Diba? Anong use na isama mo si Titus kung wala naman pala, hindi naman pala, wala naman siyang relevance doon sa time period na binigay sa 70 weeks. Anong sense nun? So, yung Antichrist, sinasabi niya, doon ko yun, doon ko i-discuss yun sa second stand ko. So ngayon, malinaw sa akin na meron pa pala siyang 1 week kasi noon talaga stand ni Pastor. 3.5 week, 3.5 year was fulfilled by Titus. And the last half of the week will be fulfilled by the future Antichrist. Okay? The Pope of Rome, lang sabi niya. Pero I don't know why he came up with this stand na kakaiba sa mga sinabi niya. See, for your information sa mga viewers, more than a year na ang debate ko na laging nakakancel. Ay, ano stand niya eh? Stand niya talaga yun. 3.5 fulfilled by Titus 7:20 and 3.5 pero confused na siya talaga. Confused talaga siya. Sige, doon na lang. Padrasya. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stand ng ating second speaker, Sister Grace. At dako tayo sa unang tanong ni first speaker. 7 minutes para sa iyo, Pastor Ferdinand. Your time start now. Unang tanong ko sis, sa verse 27, sabi mo kasi ginawa, tama ba? Connected yung 27 doon sa 26? Yes. Kasi grammarly speaking. Okay, paano siya nag-connected? Nangyari siya ba? Oh, wait lang bro. Magpapaliwanag pa siya. Sabi niya yes. Sis Grace, proceed. Okay. Kasi pag ginamit mo yung personal pronoun na he, it refers to the noun. And that noun is the prince, referring to the prince. So connected talaga sila, hindi pwedeng paghiwalayin. Next question. Okay, do you mean nangyari kaagad yung 70th week of Daniel after verse 26? I was saying that the 17 weeks have been fulfilled already. Diba, my stand is we still have 1 week left. And that is 7 years that will be fulfilled by this prince or the beast. Okay, next question. Ilang laban ko na to. Next question. Okay. So, sabi mo hindi pa nangyari yan, pero yung prince doon sa verse 26, yun din yung he shall confirm the covenant with many. Ang tanong ko na ngayon, sino yung prince na nag-destroy the city and the sanctuary? Yung nag-destroy ng sanctuary, yung binabanggit sa Daniel 8 na the little horn that came from the fourth beast or the fourth kingdom. It's stated in Daniel 8:11 onwards. It says there about the hukbo, yung mga banal na dinudurog-durog ng little horn. Next question. 30 seconds. Can you name out sino yan? This is a prophetic unfulfilled. How So can yun, I give name? How can I give name? Unfulfilled pa yan. But I can argue that is a king, not a preacher or a prophet. Next question. Okay. Do you mean yung 62 weeks, 3 score in 2 weeks ay hindi pa natatapos? Yes or no? Confused ka talaga.
Sabi ko sa'yo, 1 week left na lang ang stand ko. Ilang debate na ako. Yan lang ang stand ko. Kasi sinasabi, 1 week left na lang. Nakakagaling doon sa 62 weeks. Kasi Okay. 1 Wait week lang. left na lang ako. Okay. So, contradictory yata yan, sis. Bakit? Kasi sabi mo kanina, yung ano, hindi pa nangyayari yung people of the prince. Kasi ano yan, prophecy yan. Tapos ngayon sasabihin mo, tapos na yung 62 weeks. Contradictory ba yan? Yes or no? 69 weeks. 7 plus 62 is 69 weeks. Out of 70 weeks has been Pakisagot. fulfilled by the Kontra mo ba yung sinabi mo? Yes or no? Sa yes or no to? Moderator, he's butting in. Okay, so ganito. Pastor Ferd, tumawag ka talaga ng moderator, Pastor Ferd, para hindi ko iniisip na nababat-in ka kay Sis I'm sorry. Grace. So, pagbigyan natin si Pastor Ferd. Yung gusto lang naman niya yung sa yes or no. Sister Grace, pipili ka ba or No. No. Next question. next question? Okay. Proceed. Next question. Ulitin ko. Yung verse 26 at 62 weeks tapos na sa'yo, pero yung people of the prince, hindi pa sa'yo tapos. Yes or no? 62 plus 7, tapos na. Tapos na. Wala Time stop ulit. Time stop ulit. Next question. Time stop ulit. Pastor Ferd, may objection ka? Kasi gusto ko lang tumaklir doon sa mga nakikinig. Ang sabi niya kanina, pakisagot na lang to na tapos na kanina, sabi niya, yung 62 o 69, tapos kanina yan. Pero sabi niya, yung people of the prince, hindi niya masabi kung sino kasi prophetic daw yun. Kasi hindi pa daw yun nangyari. Ang tanong ko ngayon, kinukontra ba niya yung sinasabi niya? Yes or no? Okay, kinukontra mo ba daw? Yes or no? Hindi. Kasi uulit ko lang naman, uulit-ulitin ko ang tanong ko. Ang isang kasi ay fulfilled, hindi nagbibigay ng pangalan. Pag mo tanungin sa akin kung ano ang pangalan ng prinsipe. But this will take place in the time of the end. Okay, next question na ako, bro. Okay. Ang tanong ko ito ngayon, yung people of the prince, kasama ba yun doon sa 69 weeks? Yes or no? Bira naman, nasa 70 weeks na nga. Yun nga ang aking stand. Pastor, Pakisagot nga, pakisagot. Gusto ko lang marinig Okay. sa record. Walang kinalaman. Sis Grace, wait lang, Sis Grace. Wait lang, Sis Grace. Wait lang, Sis Grace. Sabihin mo naman. Sis Grace, ganito, Sis Grace. Gusto lang ni Pastor banggitin mo talaga yung yes or no, ha? So, Pastor Ferd. No. Next Okay. question. So, no daw. Wait. Mr. Moderator, ang sagot niya, no, hindi kasama. Sige, question, proceed. Basta no yung sagot niya. Okay, kung hindi pala kasama people of the prince, parehas tayo. Sangayon ka? Yes or no? Objection, Okay, Mr. proceed. Moderator. Proceed. Bakit kinukulit niya ako? Kanina ba ang stand ko Okay. sa SDA? So, Ilang taon na. oo. Ang fulfilled pa nga ang 70th. Okay, Sis Grace. Wait lang, Sis Grace. Wait lang. Fulfilled. Wait lang, Sis Grace. So, nagtatanong si Pastor Ferdy dito na parehas pala ba daw kayo? So, yes or no yan, Sis Grace? Hindi tayo Proceed. parehas. Explain mo. Kasi, no, Okay, hindi tayo parehas kasi kung parehas tayo, hindi tayo mag-aaway. Okay? Ngayon, pasok mo, yung prinsipe that shall come to destroy the city, that was to 70-80. At according sa'yo, yan ay wala naman sa time period of 70. Next question. Okay, Next question. yung next question na ako. Okay, sangayon ka dun sa verse 27, yung salitang end, pwede itong nagse-separate ng dalawang events or pwedeng nagjo-join? No, Yes or no? the indicator No end daw. connects the sentence. It connects, not separate. Grammar 101, hello. Okay, bukod dun sa nagko-connect, pwede rin tong magdi-disconnect, right? Ang purpose nga ng ang purpose ng end. Mr. Moderator, End is to Okay. connect. disconnect, yes or no? Okay, so Connect
and is used to connect, Si- not to disconnect. Not daw. Okay, next question na ako kung hindi. O ngayon, ang sabi ni Sister Grace kanina, sabi mo kanina, yung 69 weeks tapos yung the people of the prince shall destroy the city and the sanctuary. Ang tanong ko ito, hindi mo masabi kanina yung prince. Ngayon, ano yung sinira ng prince at ano yung city? The people of the prince that shall come will destroy the city of Jerusalem and the sanctuary in Jerusalem. That will take place on the 70th week, which is the time of the end. Next question. Okay. Jerusalem. Okay, next question. Ano yung sabi mo, and ito ay sa dulo ng panahon, no? Yung destroy the city. I-destroy yung Jerusalem sa end time o doon sa tribulation period? Saan yun mababasa? The end time is consists kung kailan darating nga ang prince. Okay? That is during the 7-year tribulation in Jerusalem. Doon mangyayari yon. Yung 7-year tribulation, kaya 7 years, because that is Next equivalent of 1 week left Next question. out of the 70 weeks. Next Okay. question. Okay, next question. Sabi mo, yung verse 27 interconnected siya sa verse. Ngayon, Time. alin ang mauna? 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Shoutout muna dito sa ating nasa live mga kapatid. Nandito si Brother Eric Dignos. Labas si Titus sa 70 weeks. Bakit in verse 26, after 69 people of prince shall destroy the sanctuary. Shoutout din kay Judah Gabriel. Anong klaseng tanong yan? Hindi kasama ang people of the prince sa 69 weeks. Shoutout din kay Ronald Danofrata ng JW. Bakit napunta sa Littlehorn? Explain please. Shoutout din kay Rioel Celebran. Wala talaga itong mga end time sa stand nila, lalo na si Uncle Eric. Ang 70 weeks niya hindi pa tapos daw, pero nag-comment siya dito na 70 AD ay lalabas na sa 70 weeks daw. Shoutout din kay Jeramil Amlon. Medyo hindi clear ang voice. Ayan. So, si FA Fuertes, hi daw. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo dito. Pastor Ferdy, 10 minutes yung rebuttal. Your time start now. Okay, so salamat doon sa mga tanong na yan. Ang rebut ko lang doon sa kasi ewan ko, hindi naman yan na-state kung sino yung prince eh. Kasi ang gusto niya sabihin, ano pa yan, sa future event pa yan. Eh kung future event yan, tapos pinag-interconnected niya na yung verse 26 at 27. Ang rebut ko dito, tingnan niyo to Sa verse 26, the people of the prince shall come and destroy the city and the sanctuary. So mauna kung sinasabi niya na part yun ng 27, so mauna yung destroying the city and the sanctuary. Pagdating sa verse 27, tingnan niyo to and he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Paano niya gagawin? Nasisirain niya, tapos biglang ititigil niya. Nasira na nga. Alin mauuna? Ewan ko kay Sister Grace, kung chronological ang process ng verse na alin ang mauna? Yung verse 27 na ipatitigil niya yung hain o yung sisirain niya yung templo at city. Paano niya gagawin yung ipatitigil yung sa verse 27 yung sacrifice and oblation to cease? Gayong sinira na nga niya yung the city and the sanctuary. So it can't be. Hindi yan pwede. So masasabi ko that is a misinterpretation, mislocation ng verse. Bakit? Kasi kung ang gusto niya yung grammar na ganun, tapos hindi naman natin kayang ang tawag dito yung rightly dividing the word of truth, sablayan. Bakit? Most of the scholars believe na yung people of the prince, yung prince doon si Titus yun.
Ewan ko kung nabasa niya yan or gumawa siya ng sarili niyang unawa. Pero hindi ko sinasabi dahil sundan niya yung most of the scholars na nag-interpret nito. Even si Matthew Paul, meron siyang commentary diyan na yung the Messiah shall be cut off, yun ay natapos. Yung salitang cut off sa Greek, sa Hebrew word, yan po ay karat o kaurat sa phonetic. Ano ibig sabihin yan? Yan po ay consume. So the word consume, natapos yun. So when the Messiah shall be cut off, that is the cut off o ending nung 69 weeks. Okay? So ibang ano yan, ibang pinag-uusapan pagdating doon sa the people of the prince shall destroy the city and sanctuary. Okay? So bakit hindi ako naniniwala doon sa sinasabi niya? O bakit hindi ko sinasangayunan? Kasi kung ang susundin ko yung unawa niya, mangyayari, mauuna yung destroying the city and the sanctuary, then sa kanya patitigil yung hain. Okay? So, isa po yan. Ngayon, ano pa yung rebuttal natin? Sabi niya, yung salitang end, no? Connected lagi yan. O laging parang connected yan. I give you an example nung salitang end. Malaki chapter 4 verse 5 and 6. Sabi dito, and I will send you Elijah the prophet. Basahin ko lang ng diretso dito sa Bible ko. I will send you the Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So yung end dito, ginagamit ito, magkaibang panahon yan. Hindi yan isang panahon, yung great ay dreadful day din. Ano pa? And he shall turn the hearts of the father to the children and the hearts of the children to their fathers. Fathers to the children and magkaiba na naman yun. So, pagka gumagamit ng end doon, agree naman ako nagko-connects, pero not always that. Hindi laging ganon. So, may dalawang topic doon sa isang sa isang verse, tapos ginamitan ng end. Mayroon pong ibang application na yun. Okay? So, hindi what I mean is, hindi siya ganun sa sinasabi ni Sister Grace. Lagi, no? So, hindi ko sinasang-ayunan per se yung sinasabi niya na nagko-connect. Agree ako doon, pero hindi lagi. Hindi rin naman laging nagdi-disconnect or nagko-connect. Okay? So, may pinag-uusapan na magkakaibang panahon, ginagamit yung salitang end. Bob, father and mother. O yung great and dreadful day. Magkaibang panahon yan. So, doon sa verse 26 and verse 27, magkaibang panahon yan. Bakit? Yung keyword niyan, yung salitang cut off. Mamaya, sagutin niya. Pag nag-cut off ba, mag-a-under pa rin ba yung orasan ng Diyos? Ano bang meaning ng cut off? Ang cut off, ang ibig sabihin niya, consume. Cutting down. Failed o parang tapos na. Okay? So, tapos na yun doon. Nung sinabi niya yung 62 weeks, natapos doon yun. Bakit? Kasi nahiwalay ang Messiah. Hindi nga niya gusto yun. Gusto yun gusto ng marami yun, ng people of the prince. O alam natin yan, yung Israel. Ginusto nilang patayin ng Messiah. Okay? So, ano pa yung sinasabi kong na dapat na na-rebat natin dito? Yung Daniel 9:27 doon sa verse 27 pinaghahalo kasi niya doon sa verse 26. Nung tinanong ko siya na sino ba yung people, yung prince, ay hindi pa yon nakikilala. Most of the scholars, sinasabi diyan, mga commentary nila, si General Titus yan during 70 AD. Kailan ba na-destroy yung sanctuary sa Jerusalem? So mang-ayon siya, Jerusalem yung city. So, kailan ba na-destroy yun? Huwag mong sabihin, hindi na-destroy yun during the time ni General Titus. Huwag mong sabihin, i-destroy yan sa
sa tribulation. Saan mababasa yun? Tingnan natin kung madedestroy ba doon. Tingnan mo mga kaibigan, mga kapatid. Revelation chapter 11 verse 2. Kung prophecy yung pag-usapan sa book of Revelation, may dalawang propeta na binigay for the 3.5 years. Ito na mismo yung binabanggit niya. Wala akong mabanggit doon yung people of the prince. Wala dito Ewan ko, kaya hinahanapan ko ng verse, wala may pakita Ito yung verse ko na doon sa tribulation period, hindi masisira ang sanctuary. Hindi yan sisirain, pati yung city hindi masira. Bakit? Ito sabi niya, sa verse 2, and the court which is without the temple, yung temple nandun, nakatayo, the third temple. And live out and measure it not, for it is given unto the Gentiles. And the holy city shall tread underfoot 42 months. Sabi sa verse 3, I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,203 score days, cloth in sackcloth. Ang tanong, nasaan yun? Masisira pa ba yung third temple in Jerusalem? Hindi na po Anong sabi doon? Yuyurakan lang yan. No? Anong salitang yurak? Dudumisan, dudumihan. Pero iba yung tinutukoy doon sa verse 26 na the people of the prince shall destroy. No? Paano ba yun? Ano ba sabi doon sa ano nang destroy? Sa Hebrew word. Tingnan ko lang muna sa dito. In destroy? Ano ba yung destroy? Ruin, no? Ang Israel ngayon, wala talagang templo, ruin yun. Ano natira? Yung Wailing Wall. Yung Western Wall. No? Wala talagang sanctuary doon. So, magkaiba yan. Kaya, masasabi ko, ayoko na mag-state ng kung ano-ano pang rebuttal, pero masasabi ko, ang nakakalitong explanation, kung halimbawa, gusto kong paniwalaan yung sinasabi ni Sister, malilito ka kasi hindi siya rightly dividing the word of truth. Kasi, bakit? Ewan ko kung anong unahin niya. At sagutin niya ng explicit to. Huwag niyang iiwasan. Alin mauna? Yung destroying the city and the sanctuary? O yung make the sacrifice and oblation to cease? Sa verse 27. Alin mauna? 27 o 26? Doon sa part B ng 26B at yung 27A. So, ilang minuto na lang bro? Sa lahat ng mga marunong doon sa Book of Revelation o Book of Prophecy, alam niyo yung sinasabi ko. Kaya God bless sa inyo mga kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal. Dako tayo sa second cross ng ating negative, second speaker. Sister Grace, your time start now. Okay, question number 1. Regarding the Daniel 9:26, again and again, question. Kailan magaganap ang the prince that shall come to destroy the city of Jerusalem and the sanctuary? Saang time period of the 70 weeks? Sagot. Sagot ko, hindi kasi, ang sagot ko, outside of the 69th week o 69 weeks. Bakit? Hindi naman natin topic kung kasama ba o pasok ba o hindi. Ang pinag-uusapan dito is the prince. Yan ang topic, kaya hindi ko yan binubuksan. Okay? So, ayun ang sagot ko, Mr. Moderator. Okay, next question. According to the vision of Daniel, meron bang pinanggit si Daniel from his vision that the beast shall cause the sacrifice and oblation to cease? Meron ba? Meron, nakasulat dito sa verse 26b. Pero wala yung, hindi yan nakaka-apekto dun sa 70 weeks of Daniel. Okay, so tanungin mo ko dun sa state ko. Mr. Objection. Okay. Tinatanong siya kung meron bang makikita sa vision of Daniel concerning about the beast that shall Sagot ko, yes. Sagot ko. Sagot ko, yes. Okay, wait lang. Still talking, Pastor. Wait lang. Finish. So,
So ganito sis. Naintindihan ko yung objection mo patungkol dun sa meron bang ganun. Ang sagot ni Pastor Ferdy ay meron daw. So Pastor Ferdy, since naputol ka Pastor Ferdy sa meron, proceed ka sa 20 seconds mo ulit. Meron. Meron doon nakasulat dito na may people of the prince that shall destroy the city and the sanctuary after the Messiah be cut off. Okay? So nakasulat yan. Yan yung magkasunod. Huwag mong isama yung 27 doon sa 26b. Next question. Next question. Question. The prince shall be, the people of the prince shall come to destroy the city and the sanctuary. Verse 26. Again. Tanong ko, yan ba ay isang vision? Yan ba isang vision? Sagot ko, yes. Vision yan. Ang vision, pwedeng past, pwedeng present, pwedeng future. Next question. Next Okay. question. Ulitin ko tanong ko, mayroon bang vision na binabanggit si Daniel concerning about the beast that will cause the sacrifice and oblation to cease? Pati ang mga hukbo, meron ba sa vision? Meron nga, pero wag mong pagsama-samahin in one event. Categorical, meron, wala. Sagot ko nga meron. Pero wag mong sabihin yung sagot kong meron ay umaamin ako na sumasangayon ako sa iyo. Yung meron na sagot ko, kaso mislocate yung verse mo. Next question. Okay. Ang sabi mo, magkaiba ang Daniel 9:26 to 9:27. Magkaiba. Okay? Sabi mo magkaiba. Dahil pa mo, na-destroy na ang sanctuary. Ay, ang 27, i-destroy, titigilin pa lang. Kaya ang sabi ng utak mo, cannot be. Dahil magkaiba yun. Kaya kung tanong ko sa'yo, kapag ba, hiniba mo ang sanctuary, makakapag-offer ka ba ng sacrifice and oblation? Sagot ko nga, sangayon ako sa iyo. Pero ito yung tanong ko, alin uunahin mo? Di-destroy mo? Objection, Mr. Moderator. Proceed. Wait lang. Unahin natin yung objection, Sis Grace. Ano yan? Hindi naman siya sumagot eh. Sabi lang niya sang-ayon. Yung tanong ko sa kanya malinaw. Kapag ba sinira mo o winasak mo ang sanctuary, pwede ka pa bang mag-offer ng sacrifice and oblation para sige? Okay, Sabi so niya, pag nasira daw, pwede okay. ba? Yes or no yan eh. Okay, so Pastor Ferd, pag nasira ba daw, pwede ba daw mag yung sa sanctuary? Oo. Yes, proceed. Yes. Pero sira ulo yung taong gagawa nun, tapos sasabihin niya, wala na, yung titigil na natin yung sakripisyo at yung oblation na yan. Ano yung uunahin mo? Yung verse 26b o yung 27a? Yun ang tanong. Next question. Next question. Okay. Ito ang question to. Sabi. Okay, next question to. Sabi kasi, and he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Sino ang gagawang nun? Ang tanong doon? Mr. Moderator, anong tanong? Daniel 9:27. And he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Tanong ko, sino ang magpapatigil ng hain at ng alay? Sino? Sabi ko nga yung Antikristo yan. Yung Antikristo yan. Hindi pwedeng yung sinasabi mo yan. Bakit? Tingnan mo sisirain mo tapos magko-confirm ka ng covenant. Sira ang ulo nung gagawa nun. Okay? Next question. Sira ulo ang gagawa nun? Ang tinatanong ko sa'yo, wala kang pakialam. Sira ulo siya, walang ano. Ang tanong ko sa'yo, sino? Magpapatigil. Sabi ng Diyos. And he
siya nag-cause the sacrifice and oblation to sin. Sinabi ng Diyos yun. Kailan mo sinasabi ko? Ano yung sa'yo? Okay, ha? Ang sabi mo, that the pronoun he is that future antichrist. Okay. Tingnan kita kung sino ang magpapatigil ng hain na pero wala kang sagot. Ngayon, ulitin ko na lang ulit-ulit. Sino Sabi ang dito, objection, magpapatigil? may sagot ako Ang objection ko, sumagot ako. Ang sagot ko, yung Antikristo magpapatigil. Okay. So, Future Antichrist. again, ang sagot niya dito is Antikristo daw. Okay. So, ang Antichrist ang magpapatigil. Okay, On, balik tayo sa verse 26. time na. Segundo na lang yun, 7 minutes. So, dadako tayo mga kapatid sa rebuttal ng ating negative. Proceed, sister. Sige. Mag-off mic muna to. Sige, bro. Pastor, alam mo ba, love naman kita eh. Kaya lang, talagang, walang sense yung mga sinabi mo. Or sorry, talaga, I love you, pero walang sense talaga. Yung mga pinagsasabi mo. Regardless of my stand, ang tinitindigan ko yun. Naulit-ulit na 70 weeks ang time frame, pero sa stand ko, 1 week na lang ang natitira na unfulfilled. Okay? Ito ay magaganap sa time of the end or the 7-year tribulation na sinasabi mo. Okay? Ngayon, pag mangigit sa akin yung 62 weeks ng paulit-ulit ka namang salita doon, 62 ka ng 62 weeks, nasa 78 weeks na nga ako. Huwag mo lang paulit-ulitin sa akin yun. Kaya, masyadong hindi maganda ang laban natin. Akala ko maganda laban natin. Sabi ko sa'yo sinabi kita, labasin mo sa akin, pastor. Ang hiwaga. Sa hayop. Sabi ko sa'yo yan. Pero sa tema ng mga questions mo, napaka no sense talaga. Okay. Sabi mo, it cannot be na ang prinsipe in 926 at gigibain niya na ang sanctuary. Tapos sabi ko, at sa kalahatian ng 1 week ay patitigilin. Ano yan, pastor? Hindi mo naisip na ang 70 weeks or the 70th or the last 1 week or 7 years, kapag sinabing gigibain ang sanctuary, it only applies that the sacrifice and the oblation will be stopped. Dahil sabi mo, hindi po pwede na sa future event, ang Antichrist mo, hindi po pwede wasakin ang sanctuary. Hindi po pwede sabi mo yun. Amin mo naman din. Ang gulo mo, pastor. Babasahin ko sa'yo, Sabi mo, hindi ka mo wawasakin ang sanctuary. Okay, ito sagot ko sa'yo, In Daniel, sundan mo ka, pastor. Daniel 11:31. Ang mga pulutong ng prinsipe ng hayop. Ang mga pulutong ay magsisitayo sa kanyang bahagi. At kanilang lalapastanganin ang sanctuaryo. Lalapastanganin. Bakit? Sa mga bagay, ang puta aalisin ang palaging handog na susunugin at kanilang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. So, in the future event, lalapastanganin ng hayop ang sanctuaryo. Dahil aalisin nila ang palaging handog. Yan. Sabi ni Prophet Daniel, Pastor, hindi ako nagsabi niyan. Yan din mismo ang nakalagay doon sa Daniel 9:26-27 na tema natin.
na gulo-gulo mo ka, or sa future event, mangyayari ang Daniel 9, 26, 27. The prince shall, not shall, the prince shall destroy, talagang destroy niya ang Jerusalem at ang sanctuary. When you say destroy the sanctuary, bilang kita ng Daniel 11:31, di ba? Ibig sabihin, lalapas tanganin niya. Patitigilin niya ang hain at palay. Okay? So ngayon, sinabi ko kanina na doon lang ha, Pastor, malayo ka na sa kasanan. Ngayon, sabi mo kanina, the article end. Parang sinasabi mo, dinidisconnect. Ang dami na akong mga sinagot na pinaulit-ulit mo lang ako. Pero talagang firm ako. Anong stand ko? Firm talaga ako. Kahit sa mga laban ko dati. Article end, connect talaga. Actually, sabi mo, baliwala yung grammar dahil parang mas okay pa sa'yo ang mga scholar. Okay. Meron bang binanggit si Prophet Daniel na ang scholars ang makakaunawa? Kontrahin mo yan mamaya. Ayan, eto pa. Sabi mo, sabi kanina, ano ba yun? Sabi mo, magkaibang panahon yan. Sabi mo, magkaibang panahon, sinabi mo yan eh. Meron ka bang makikita na magkaibang panahon yan? Wala naman. Mali ka. Sabi ni Daniel, when the little horn, kapag kanyang, ang hukbo daw, Daniel 8:11, onward, ang hukbo, yung mga banal yun ha, yung mga remnant, ang hukbo, ang palagi ang hain, nasusunugin, dahil sa kasalanan, ay maibibigay doon sa little horn. Ano yung sabihin nun? Maibibigay dahil magigibay niya. Patitigilin niya yun. He will destroy the sanctuary. Yun, Pastor. Kaya, doon pa lang, doon mismo sa Daniel 8:11 to 17, tinatanong ng isang angel kung hanggang kailan daw mangyayari yun. Kailan mangyayari ang mga visions na nakita ni Daniel. At ang sagot niya sa 17, the vision shall be at the time of doom. Kapag meron kang makikita sa vision na ang last 70th week ay mayroong magkaibang panahon, sige, natalo ako talaga. Kahit sabihin pa ni Abrad Russia na hindi. Okay? Yun ang stand ko. Eto yung dito sa akin. If you notice, kanina sa rebuttal ko, yung dito talaga doon, yung about the vision, about the decrees, about the time frame. Pero hindi ako niribat, hindi ako kinros, Pastor. Kasi kailangan pamalian mo ko sa sinasabi ko eh. Wala kang napamalian. At yung sinasabi mo, na-correct ko na yun about the sacrifice and sanctuary. Wala. So, ang lumalabas ngayon, excuse me, ang lumalabas ngayon, para lang makakaintindi ang mga viewer, ulitin ko na naman ba? Ulitin ko ba kung ano ang meron na nangyari sa Daniel 9:26-27? At pati doon, sabi mo, sabi mo, it cannot be that the prince is the beast or the Antichrist. It cannot be, sabi mo. Pero, sinasabi doon, bibigyan ko ng time para tanungin mo ko doon. Bakit tinatayuan ko na ang prince of people is the same as the beast, the fourth kingdom, na magpapatigil ng alay. Okay? So, by my second stand,
gusto ko pa naman talagang buksan ang hiwaga tungkol sa Little Horn. Kaya lang, parang sa tema ng mga tanong sa akin ni Pastor, parang pang grade 1 ata. So, parang hindi ko gusto na, parang, excuse me, sorry. So, ngayon, ganito, babalik ko na lang yung stand ko, ha. Kasi Dako tayo sa second cross ni Pastor Ferdy. Your time start na, Pastor. Sabi mo, yung Daniel chapter 11 ay future event yan. Future mangyayari, tama? yes, Alam mo ba na yung Daniel chapter 8 na King of the North at King of the South, sige, tanungin ko na lang to. Sino yung King of the North saka yung King of the South? walang nakalagay na pangalan. Okay. Kailan mangyayari yan? Time of the end. Saan mababasa? Yun ang nakalagay doon sa Daniel 8:17. Okay. The vision that the beast or the little horn shall cause the oblation sacrifice to cease, that will be at the time of the end. Okay. Are you aware yung King of the North at King of the South is the Seleucid Kingdom at yung Ptolemaic Kingdom? Aware ka dyan sa previous na nangyari sa history? Yes or no? Hindi ko siya gustong i-discuss sa'yo. At kasi, unang-una, hindi ko sinabi sa tinindigan ko kanina. Although pwede kang magtanong, kaya lang, medyo malalim yan eh. Siguro, kung magaling si Pastor Eric, dyan kami magpupukan. Pero, explain Pastor, it to hindi ko nakikita na malalim. kasi hindi talaga siya okay, next question na ako. Hindi malalim yung topic na yan. Okay. Pastor, question lang. Next question ako. Daniel chapter 8 verse 11. Kailan nangyari to? Ang alin? Yung Daniel 8:11 na binanggit mo kanina. It will be happen at the time of the end. Ulit-ulit. Okay. So sang-ayon ka ba ng panahon ng ni Antiochus Epiphanes nangyari na to? Yes or no? Hindi. Dahil I stated Daniel 11:31. And on Daniel 11:33, nakalagay dyan ang pantas at silang pantas sa bayan ay magtuturo sa marami. During the time of Antiochus, walang nangangaral about the righteousness of God. Sabi mo walang nangangaral. Aware ka ba dun sa mga Makabeo? Yes or no? Walang nangaral ng katwiran ng Diyos after Jesus Christ. Kasi yung Jesus Christ yun alam niya ba yung nagdala. Makabeo? Yun lang ang tanong ko. Alam niya o hindi? O hindi? Alam mo ba daw yun? Pero hindi ko yan gustong i-connect mo dito sa tinitindigan ko. Kasi i-relate na dyan dahil walang tinawag na pantas during that time. So, next question ako, Mr. Madel. Ibig mo sabihin, ang mga Hasmonean Maccabees, hindi sila pantas pagdating sa scripture sa panahon nila? Yes or no? Kung yan ay napulkid na, ay hindi na yan hula. Ito, hindi kasi nakalagay sa hula. Okay. Ang question dito, sis, yes or no daw? iwasan yung tanong. No. No And I daw, have no. 20 seconds. Sige, proceed. Okay. Uulitin ko. Wait lang, proceed. Uulitin ko ha. Ang binatag ko sa Daniel 11 ay mangyayari pa sa future event sa time of end. Okay? Ngayon, the time of Jesus Christ
Wala ka pa, hindi pa tapos na nga si Anchocos eh. Next Kaya question. nga, Next question. Okay, next question ako. So sabi niya, hindi niya alam yung Macabeo, hindi Wala daw siya ayun na hindi ko alam. Wait, Mr. Moderator. Wait lang sis, ganito. Objection. Wala akong sinabing hindi ko alam yon. Okay. So, nag-object ka doon sa premise, Pastor Ferdy? Counter objection? yes, Mr. Moderator, you can replay the record. Ang sagot niya, hindi ko yun alam. Okay. Kasi hindi yun, parang ayaw niyang isama yun eh. Okay. Mr. Moderator, ang Okay na, sabi okay na. ko, hindi ko yun isasama dito. Okay na. Time of the end ang pinag-uusapan. Okay na sis, ganito. Sa ano kasi, sa nagtatanong, any observation naman niya sa moderator kasi kahit pa nagsasabi siya ng totoo doon or nagsasabi ng mali yung sinasabi niya, ay tinatanggap pa din na valid question ba. Ngayon, kung hindi mo naman masagot mamaya dahil meron something doon sa tanong niya, meron tayong 10 seconds. Pero yung sinabi ni Pastor Ferdy, proceed pa din yon, observation niya yon. Pastor, continue ka lang. Okay, continue ako, no? Okay, sangayon ka ba na yung third temple ay itatayo sa tribulation period? Yes or no? Sang-ayon. Next question. Ayon. Okay. Sangayon ka yung salitang cut off ay consume, ibig sabihin nun tapos na. Yes or no? Yes. Next question. Okay, next question. Pag tapos na, may kasunod pa ba? Yes or no? Siyempre, dahil may 7 weeks pa eh. Tapos na ang cutting off, 69 weeks. Meron pang last 1 week. So, Next next question, question. Mr. Moderator. Kailan matutuloy yung sabi mo cut off tapos may kasunod pa? Kailan yung kasunod? Sa panahon Wait lang. The vision Wait lang, sis. being Yes, guys, wait lang. and the beast, and that is the prince. Kanina ko papaulit-ulit yun. Ulit-ulit. Next The reason why, question. Mr. Moderator, I just want to object, okay? Sige. Pwede. Sige lang. Okay, kaya ako pinauulit-ulit ang tanong na yan kasi gusto kong marinig ng lahat na nakikinig. Hindi dahil elementary ano to. So gusto ko lang i-emphasize kung ano yung mali niya, okay? So hindi po something na hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Okay. So sa moderator naman. So Okay. kaya nga may inuulit ko lang Okay, para okay. marinig ng lahat ng Okay, yan. so Yung mga maling sinasabi niya. so ito Okay, ganito. next question. Ganito sa moderator naman ay tinatanggap ko kasi yan kahit iulit-ulit niya kasi meron talagang debater na gumagawa niyan in his way ba. Meron siyang style na ganyan. So continue lang dito, Pastor Ferdy. Okay, sang-ayon ka ba sis na si General Titus ay pumunta sa Israel para sirain yung city and sanctuary? Yes or no? Agreed. Pero hindi yan ang sinasabi ng vision. Kasi time of the end pa magaganap yan. Next question. Okay, next question. Paano mo nasabi na yung verse 26b ay sa time of the end pa mangyayari? Saan talata? Kasi nga, 9, 26, Mr. and Moderator, 27, talata lang Okay. Wait lang. Ganito. Pastor Ferd, hintayin mo na lang yung talata. 20 seconds naman yan. Pag wala, Okay, pag sige, objection ka. Thank you. Sis Grace, anong talata daw? Proceed. yung Daniel 9:26 and 27, it speaks about the destruction of the sanctuary and the stopping Time. of the sacrifice and obligation. Time, 7 minutes time. And that Time. can be seen in the vision, Time na, Daniel sister. 8:11. Time na, sister. Ulit na yan yun. Kanina Time na, yun. sister. Sis Grace. So, ganito mga kapatid. So, dako tayo sa ating final conclusion. At dito ay mauna ang ating second speaker at mahuli ang first speaker. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Alvin Gitamundok, the Prince of the People in Daniel 9:26 is interpreted differently by Catholic Bible scholars. So some possible interpretation are Messiah as a prince of the people refers to Roman prince. Another interpretation is that the prince refers to the Roman leader. Basahin nyo na lang, mahaba yan. Shoutout kay Jumong, tapos na pala ang kahulugan ng cut-off. Bakit hindi pa tapos sa inyo? Shoutout din kay Jacob Andra Lubos, Go Mami. Shoutout din kay Larry Hernandez. Shoutout din kay
Judah Gabriel. At sabi niya, wala nang kinalaman ang Maccabees sa 70 weeks. Ito din kay May Ramos Arsiaga. Ginawa nyo parehong circus ang pangangaral. Nonsense debate. They are same against with the word of God. Shoutout din dito kay Arky Alonso. Let the woman learn in silence with all of subjection. But I suffer not a woman to teach nor to disrupt authority. Yan, so shoutout din dito mga kapatid kay West Lake Tires. Si Jesus ang verse 25 at si Titus ang verse 26. So dako tayo sa final conclusion, Sister Grace. 5 minutes. Yung Prince ng Daniel 9:26 at yung He doon sa 27. Your time start now. Okay. As you can see, yung tema ng pastor, at tulad ng sinabi ko kanina, paiba-iba. Yung laban niya kay Brother Benmar, yan din yung tema namin sa thumbnail, na ang 3.5 week was fulfilled by Titus 70. At ang another half, 3.5 years, will be fulfilled by the Antichrist. Pero ngayon, ang ginawa niya, ano na lang daw, ang 1 week left ay doon sa Antichrist na lang daw. The Pope of Rome. Ngayon, siya, anong connection ng Titus 7 AD mo? Wala na daw. Wala na daw doon. Wala nang pinalaman doon. Walang pinalaman. Bakit mo sinasabi si Titus 70 AD? In fact, ulit-ulit sinasabi na ang malaking key to understand this prophecy is the vision. Kaya nga, part of the decree in Daniel 9:24, you have to, nakalagay doon, the vision and the prophecy shall be sealed up. Malaking factors ang vision. At bago ibinigay ang 7 weeks, sinabihan na, you have to consider, Daniel, consider the vision about the ram and the eagle, Daniel 8, the vision about the 4 beasts. Doon sa tema namin, the prince shall come to destroy the city and the sanctuary. Ito yun, yung 1 week left na pinauulit ko na hindi pa kayang maunawaan ng pastor. At alam mo, pastor, kailangan alam mo ang paggamit ng grammar para maunawaan mo. Para maunawaan mo na yung mga nasasabi mo, makukonfuse kayo. Kita mo, pag naglaban kami ni Pastor Eric, kita mo, baka iba-iba kayo ng tindigan dito sa akin. Kasi, malilito kayo kung saan nyo ilalagay si Titus. Si Titus nyo, wala talagang kinalaman dito. Dahil ang magpapagiba ng city at ng sanctuary, ay siya rin magpo-confirm ng 1 week covenant. Siya rin ang magpapagin ng hain at alay kalahagitnaan ng isang linggo. Siya rin, andoon na. Pero bakit hindi maunawaan ni Pastor yun? So, doon pa lang, first time, bagsak ka sa store. Kasi confused talaga. Second stand mo, ay, hindi parang, hindi maganda ang mga lalapad mo. At aking sagot, parang lang eh. Ganun lang naman, ganun tayo. Sinasabihan tuloy tayo ng mga viewers na nonsense yung ginagawa natin, pero hindi rin lang nila naiintindihan. Ang sinasabi ko, wala akong sinasabi dito na galing sa aking sarili. 2 Peter 1:20, ang dapat, the scripture shall interpret the scriptures. When it comes to prophecy, and we are discussing about the prophecy of Daniel. At tandaan mo, kaya binigay ang prophecy ay para
sa salvation ng Israel. When they finish the transgression and the sins and reconcile the iniquities, that will be the time na makakapatawad na sila ng Panginoon. Masisave na sila. But during the time of Titus mo, walang nagdala ng kapatiran. Verse 9:24, wala. Kaya, doon sa Daniel 11:31 na pinag-usapan namin, na ini-inject mo po si Maccabi, connect yun doon. Kasi, ang pagdating ng prinsipe, aka beast, aka another little horn, yun nga, yung about the sanctuary, at pagkapapatay niya sa mga banal, yun ang binabanggit ng prophet. Binigay yan para matigil na ang kasalanan nila. Okay? Walang nangaral na bilang ng Diyos that hope Titus. Thank you, everyone. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating first speaker, Pastor Ferdy ng End Time Church. Your time start now. Okay, I therefore conclude, no? Actually, hindi niya nasabi kung sino yung prince eh. Yun yung tema, okay? So, ang ginawa niya, basta bumali siya pero walang basis. Okay, basta sabi niya, basta ganito, tapos sabi niya, yung little horn na pinagmamalaki niya, hindi naman yun bago sa atin, luma na yan. Even Daniel chapter 8 na sinasabi niya, tingnan mo, kung sasabi niya, mangyayari yan sa dulo ng panahon, King of the North and King of the South, hindi, alam na ng mga Jehovah's Witness yan eh. Ang naku naman, napaka-basic lang yan sa Jehovah's Witness. Kahit si Jumong, tanong mo kay Jumong yan. Basic yan. Yan yung time ni Alexander the Great at ng Medo-Persia at yung Grecian Empire. So, ang daming lagay natin doon sa mga prophecy vision na hindi natin mailagay doon sa tamang lapat. So nakikita ko si Sister Grace, nagsasarili siya eh. Nagsasariling interpretation. Why? Most of the scholars, even siguro lahat yan, enormous of scholar, they interpret or they understand that Daniel chapter 11 is Grecian Empire and Medo-Persian Empire. Okay, siguro hindi nga niya yun alam. So, yan yung gusto kong sabihin. Bakit? Sana hindi siya magalit sa akin, pero aralin niya yun. O, inaaral niya dun sa dulong panahon. So, wala daw wisdom doon, wala daw marunong, walang wise. Hello, hindi mo alam siguro yung Hasmonean dynasty, even the Maccabees. Sabi niya, walang nangangaral. Yan yung alam mo. Tingnan mo yung datings during that time ng panahon ni Alexander the Great hanggang bumaba doon sa time ni Antiochus Epiphanes na yung 4 horns biglang naging isa, yung isa naging 4 pala, sorry. Then may isa doon prominent horn. Then later on na namatay yun yan yung Daniel 8:11. Yung Daniel 8:14 na 2,300 days ng 7-day Adventist na ano yan, false teaching. Okay? So nagja-jump kayo dyan. Pati ikaw nag-jump doon. So ano yan, yung daily sacrifice during the time, natanggal yun. Hindi nyo nabasa ang history. Aralin ninyo yan. Bakit ko sinabi yun? Kasi matagal ko nang binasa yan, maraming beses sa history. Hindi nyo kasi siguro alam yan. So aral-aral din pag may time. Punta na ako doon sa consume. Pag naputol yan, hindi niya ma-explain eh. So yung consume, cut off, tapos sa gusto niya, idugtong ka agad yung 70th week. Ang 70th week sa kanya, yan yung people of the prince. Tapos doon sa part A, sa part B ng 26, ikinoknekta niya sa 7AB, 27A ng Daniel 9. Okay? O, naku po, sa mga end time po, mga kapatid, yung Book of Daniel, that's very basic. Okay? Hindi yan sa pagmamayabang. So ngayon, kung dalahin natin ngayon, sabi nung nag-comment, dito na ako kasi wala naman may labas si Sister Grace eh. So yung nagsabi sa akin kanina, yung tread under the foot of the Gentiles 3.5 years, same daw din yan doon sa kanina, yung desolation.
gusto ko lang munang isagutin yung sinabi niyo, tanong ni Sister Grace. Sabi ko, ay may sira yung ulo ng taong yung kung gagawa. Na sisirain muna, tapos sasabihin niya, magko-confirm siya ng covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he will cause the sacrifice, the oblation to cease. Hindi na mag-e-exist yan kung nasira na yung city and sanctuary. Okay, ewan ko kung alam ni Sister Grace yung prophecy about the latter house. Sa Haggai chapter 2 verse 8 no o 9, sabi niya the former house is the latter house will be greater than the former house. So he's talking to the house, is the temple of Jerusalem. So third temple yan na itatayo, yan yung binasa ko kanina sa Revelation chapter 11 verse 23. Oh, ano yung tread under the foot? Yung labas. Oh, yung labas ng city. Pero yung temple, no. Hindi po yun masisira. Walang basihan si Sister Grace na masisira yun at wala siyang talata. So, masasabi ko, sa debating ito, hindi nyo na-state, Sister Grace, sorry to say, hindi nyo natindigan at hindi nyo nabali yung sinasabi ko. Puro lang kayo pahaging. Pero yung isa man. Salamat po. God bless. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Pastor Ferdy and Sister Grace. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Pastor Ferdy. Pastor. Yeah, salamat sa kay Sister Grace. Kahit mainit ito pero hindi ko sana papatulan yung debate na to kasi ngayon ko lang na-realize na kailangan ko lang tukosan kasi nami-mislead yung tao. So sa akin, salamat pa rin sa kanya kasi is nice to me and sana naging ninang ni Teo si Sister Grace. Pero sis, pasensya ka na pero ano namin kayo. We admire lalo na yung mga debaters kasi babae kayo pero talagang kaya nyo makipag-debate. Salamat sa time ninyo kahit matagal na po ito pero yun, doon ko na-realize na kailangan kong tutukan. Kung may mga iba pang topic, I want to engage, no? Kahit bukas o susunod na araw, pwede. Basta book of prophecy, prophetic, basta prophetic. Pero kung yung mga bababaw na ayoko na nun eh. So hindi na ako mag-engage doon. So salamat kasi moderator, bro. Thank you sa pag-cater. Yung ano ko, nahirapan ako, wala naman yung Gcash ko eh. Sige lang. Pero anyway, salamat dun sa nakikinig, dun sa nanonood. May bashare ako dyan, syempre maraming mga denominations. Masabi ko lang kung gusto niyo makalaban ako, lalo na si Sir Jumong, patutunayan ko na hindi patapos ang 70 weeks of time. Mm-hmm. Sabi niya naglagay ako doon sa verse. Ako daw yung interpolation ako doon. So no. Ang hamon ko ito sa JW kahit sa Seventh-day Adventist. Lalaban ako sa debate o kahit sa MCGI. Basta ito yung topic. Hindi pa tapos, no? Yun lang, salamat and God bless Sister Grace. Thank you sa time mo. Okay, God bless po sa inyo. syempre, pasalamat din kay Sister Grace. Okay. Thank you, Brother Rasha. Thank you, Pastor. Thank you sa lahat ng viewers. Ang advice ko lang, i-replay nyo yung panonood ng debate na para maintindihan nyo na wala akong sinabi na ang third temple ay mawawasak. Hindi ko sinabi yun. Sinabi niya sa akin yun. So, kahit ang mga pinagsasabi namin, hindi naman. Kasi yung mga words niya against me, hindi ko sinabi yun. Okay, so ganun rin. Salamat sa inyo at baybayan nyo yung mga succeeding na debate ko, prophetic of relevant sa topic namin na to, ng 70 weeks prophecy. Kaya sana subaybayan nyo pa rin ang susunod kong topic, ang debate ko. And So, good night everyone. Salamat sa pakikinig. Thank you. So, Thank you. meron pang sunod-sunod to na debate ni Sister Grace sa mga ganitong sa Daniel at magde-debate nga sila ni Pastor Eric, no?
at sila Pastor Val. So, kumpleto yung tropa ng mga end time debater dito. Brad Rasha, excuse me. Since andito naman si Pastor Eric, bakit hindi natin baguhin ang tema natin? Kasi yung tema natin hindi maganda. Ang gusto ko, pag-usapan natin sino ang prinsipe. Kakagat ako dyan, sino? Pero ang sagot dapat nakasulat ha. Kasi sinasabi ni Pastor Perch, hindi ko raw alam. Yun ang Okay, topic okay. natin. Kung magaling ka, Pastor Eric, sino ang Hindi nga sabi prinsipe? kanina sa debate. Okay, so ano naman, nandyan naman si Pastor Eric. Pwede kayong mag-change ng basta schedule, nandun na. At maraming salamat mga kapatid sa ating panonood. Abangan nyo lagi si Pastor Ferdy. At talagang na-miss ko to. At lalong-lalo na sa mga ganitong topic. Talagang na-enjoy ako pag end time. Pag mga ganito mga kapatid. Kasi medyo ito yung mga specialty nila ba. Mga prophecy, something ganito, mga revelation. Gustong gusto ko yan. So sa mga lahat ng nanghahamon, pwede nyo ako i-PM. Or mag-PM kayo kay Pastor Ferdy kung meron kayong hamon. At sila yung mga tropa dyan, si Jumong daw na Bro Jumong. So, si din, Sister Grace din, pwede nyo akong i-PM at ihain natin kung meron kayong mga hamon. So, maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you